Maganda Sige. yung findings na nasa gitna nitong EJK, nasa gitna nitong drugs, nasa gitna nitong illegal gambling, etc., money laundering, human trafficking, ay mismo yung dating presidente at yung kanyang mga alipores. Maganda yung ganung finding. Medyo may reservation lang ako doon sa proposal na magsampa, i-invoke yung International Human IHL, no? Parang crimes against humanity, no? Pwede naman sila magsampa ng kaso laban sa mga ito sa usapin ng drugs, sa usapin ng homicide, no? Sa usapin ng money laundering, no? At saka human trafficking. Pero pag in-invoke nila yung IHL, pwedeng sabihin ng mga Duterte, wag niyo na pasukin yung ICC. Dahil may kaso na, may similar case na rito eh. Ang tawag diyan, complementarity. Kung meron namang ganyang klaseng kaso, eh bakit papapasukin niyo yung ICC? Similar case, no? Similar case. Kaya pwedeng gamitin yan ng mga Duterte sa usapin ng legal at sa usapin ng propaganda. Anong sabi ni Digong dun sa congressional hearing? Ang tagal-tagal naman ng ICC, pero ang mas gusto ko, dito ako kasuhan. Dahil alam ni Digong yung weaknesses ng ating korte. Alam niya yung weaknesses ng ating judicial system. Ang dami diyang pabalik-balik na motion for reconsideration, MR. So tatagal yan. Tapos pwede pa yung court na karamihan ay appointee ni Digong. Hindi ko naman sinasabi na sila ay may impluwensyahan. Wala akong ganun sinasabi. Pero malinaw, karamihan sa Supreme Court ay appointee ni Digong. Kaya baka pwedeng hindi yung IHL ang ikaso nila. Ikaso nila drugs, ikaso nila human trafficking, ikaso nila illegal gambling, ikaso nila homicide. No? Dahil yung ICC 7 taon nang nag-iimbestiga. 7 taon na nag-case build up, 'di ba? At doon hindi pwedeng impluwensyahan yung mga korte. Dahil hindi mga Pinoy yung magiging hukom doon. Ang titignan nila talaga yung merits ng kaso, no? Kaya ingat yung DOJ. Ingat yung ating gobyerno sa ginagawa nila. Dapat maging mas circumspect sila. Huwag nilang i-undermine yung ICC na matagal na nag-iimbestiga, no? Kaya inuulit ko, maganda yung resulta. Pero yung gagawin nila, baka kinakailangan nilang pag-isipang maigi. Maganda yung resulta at logical sa kanilang findings na yung dating presidente ay involved sa drugs, involved sa extrajudicial killings, involved sa murder, involved sa illegal gambling, etc. Maganda yun. Pero yung kanilang gagawin na IHL, yung gagawing kaso, ay baka kailangan nilang pag-aralang maigi para hindi ma-undermine yung ICC. Naglilikot lang isip ko, hindi kaya yung binanggit mong yan ay meron pa ring secret kaalyado si dating Pangulo Congress dahil, ganito gagawin natin. O pag nangyaring ganito, maaari makalusot ka sa ICC, dito ka at tatagal ito ng dekada. Parang gano'n, no? Di ba? Parang, may ganun ba, Sek? Alam mo naman tayo mag-isip, mga kanto boys tayo, di ba? Parang may ganyan kasi, di ba, may mga kongresista, nung napunta siya sa kongreso, di ba, naramdaman natin yan parang tila, nagbagong ihip mo. Parang tila meron kang parang utang na loob dyan. May ganun, Sek So, tingin mo, may ganun bang chance, Ang sinasabi ni Michael Ina, parang baka maging Trojan horse ito. No? Yan. Nandun naman yung ganung possibility, Michael. Pero tingin ko, mas malaking possibility rito ay hindi nila alam yung repercussions sa ICC. Wala sa isip nila yung ICC. Hindi nila naisip yun. Nagkulang. Medyo kulang, no? Kaya tingin ko mas ganun. Rather than merong isang conspiracy, no, na pro Duterte yung magiging output. Tingin ko hindi naman. No? Tingin ko hindi naman. Masyadong marami ng water under the bridge. Masyado na maraming expose. Masyado ng maraming hearings. No? Hindi mo na pwedeng tabunan yon. Kaya nga sabi ko, okay naman yung resulta. Yung kanilang proposal ay baka hindi consistent doon sa kanilang findings. Dahil nga, meron nakaamba na ICC case.
No? Kaya pinapaalala lang natin sa kanila yung posibleng maling gawin nila. No? Pinapaalala natin dahil marami na namang babanat sa kanila kung yun ang mangyayari. Halimbawa, yung mga abogado ng ICC, ng mga biktima, yung mga biktima ng EJK, baka banatan sila niyan. At madadagdagan na naman yung kanilang problema.